Purihin po ang pangalan ng Panginoon, isang mabiyayang pagkakataon na tayo po'y muling makapag-aral ng salita ng Diyos. At ang atin pong passage na pag-aaralan ay hanguin po natin sa Mateo Kabanatang 25, ang talata ay 1 hanggang 13. Magandang balita, Biblia translation po tayo, talinghaga tungkol sa 10 dalaga. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan, ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5 naman matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino naman ay nagbaon ng langis bukod pa sa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Aandap-amdap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa atin lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo, tugon naman ng matatalino. Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ng iba pang dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo nakikilala. Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Ang mabuting balita ng Panginoon. Yan po ay isang napakagandang passage na magtuturo po sa atin ng isang napakagandang pananaw. Mga kapatid, ito pong parable of the 10 virgins. Bigyan muna natin ng paksa. Ang ating topic ngayon ay tatawagin po natin itong keep watch and be ready. Magbantay at laging maging handa. So, the parable of the 10 virgins is based on the Jewish marriage customs. At the time the parable was written. Nung sinulat po ito, nakabase po ito sa Jewish marriage customs. Hindi po ito, para hindi po tayo mamali, no? Let us first consider the customs and the traditions of Jewish marriage. Kasi ibang-iba po ito sa atin pong ibang-iba po sa atin itong kultura. Jump into verse 13 kasi yung ikakasal dito, yung lalaking ikakasal po dito, siya po yung hihintayin, no? Hihintayin. At kapag pupunta po tayo sa verse 13, makikita po natin dito kinukonclude, sabi ng verse 13, kinukonclude yan, sabi diyan, therefore, keep watch because you do not know the day or the hour. So dahil hindi natin alam kung anong araw at anong oras darating. So therefore, we need to keep watch and be ready. Dapat lagi tayong handa at nagbabantay. Well, sa panahon po natin ngayon, napapanahon po yung digmaan ng Palestino at ng Israel o ng Israel at ng Palestino, ng Palestine. Napapanahon na yung kanila pong bangayan ngayon, Jewish nation versus the Arab nation, ay nagkakaroon ng matinding hidwaan dahil dun sa mga terrorist attack na ginawa ng Hamas kamakailan. At maraming nagpo-prophesy, maraming nagsasabi that this is the end times. Ang stand po natin dyan actually, hindi naman po natin sa sinasabing hindi ito yung end times, pero hindi rin natin sinasabi na ito yung end times, no? Bakit? Sapagkat
Hindi tayo papayag na nagkakamali tayo na nagkakamali. Kasi napapabulaanan na tayong mga mananampalatayang Kristiyano ay sobra po tayo sa mga haka-haka, no? Kaya nga ang hermeneutics, pagka pinag-uusapan natin, when we talk about hermeneutics, it is the science and art. Science is a systematized body of knowledge based on facts. Kailangan meron ka diyang mga ebidensya. Maraming beses na nag-fail ang marami nating mga kapatid prophesying darating na si Kristo ng ganitong araw, ganitong panahon dito sa lugar na to. At marami po dyan na bigo, marami pong nagkamali. At hindi na po tayo papayag na lagi na lamang po tayong napupulaan na tayo po'y hula ng hula at prophesy ng sablay, no? Yung iba nga po dyan, nakakalungkot, ay kung sino-sino na yung tinurong mga antichrist o yung mga antichrist, no? Nandyan tinuro si Trump, nandyan tinuro yung Pope, nandyan tinuro si Hitler, at kung sino-sino pa na mga haka-haka na mga Kristiyano. So let us avoid, mga kapatid, those things na maulit sa ating mga buhay pananampalataya. What we are trying to say here ay tingnan natin what is the Bible is telling all about. Ano ba talaga sinasabi ng Biblia? Kasi dito, hindi naman tayo dito binigyan ng ideya ng Panginoon na mangamba tayo sa oras o sa araw. Bagamat sinasabi na hindi natin alam yung oras at araw. Pero maraming mananampalataya na ang focus nila napunta dun sa oras at saka sa araw. Dapat ang focus po natin dito, yung advice ng atin pong Panginoon in verse 13, sabi niya, therefore, keep watch and because you do not know the day or the hour. Hindi mo kasi alam yung oras at araw. So kung ganun, magbantay. Kaya ito yung topic natin ngayon, keep watch and be ready. Hindi yung abalang-abala tayo kung kailan ito mangyayari. Ang inuutos ng Panginoon, keep watch and be ready. Doon tayo sa goal natin, doon sa focus natin. Ang mahalaga kasi dito, handa ka. No? Maging end times man yan o hindi, handa ka lagi. Kasi yun naman ang importante na binibigay sa atin ng Panginoon. So in this context, no? In this case, the context and the moral of the parable is the spiritual preparation. Yung spiritual na paghahanda. Ito yung bibigyan natin ngayon ng importansya. Preparation not only on the physical but on our spiritual. Kasi maraming tao handa ng handa sa physical, no? Yung kanilang future, lahat pinaghahandaan. Ang tanong, pinaghandaan din ba ang spiritual? So, hindi masama na naghahanda tayo physically. Yung iba nga, nakabili na ng mga St. Peter. Yung iba, nakakuha na ng mga insurances para sa kanilang mga libingan, sa kanilang pagpapalibing. Hindi masama yan. But, dapat din nating bigyan at pagtuunan ng pansin yung ating mga spiritual na preparation. Are we ready? No? Are we on the mode of watching? Na tayo ba'y nagbabantay at naghahanda sa pagbabalik ng atin pong Panginoon. Kasi kung hindi man po tayo abutin ng kanyang pagbabalik, it doesn't matter. What is important ay handa tayo sa pagharap natin sa atin pong tagapagligtas. So preparation not only on the physical but on our spiritual. Remember that no one knows the day or the hour. Walang nakakaalam ng oras o ng araw. Hindi yan ang dapat pinagtatalunan kung kailan Ang dapat pinag-uusapan dito, handa ba ang tao sa pagharap sa Panginoon? So it teaches life's principle on how to be wise and how to be fools. Dito, pinapakita yung isang prinsipyo kung paano ba maging matalino at paano ba tayo nagiging mangmang. No, paano ba tayo nagiging matalino at paano ba tayo nagiging mangmang? So, yung teaching or yung lesson po natin ngayon ay number 1, expect the unexpected. The foolish virgins did not expect the bridegroom will come or will be coming on his own timing. Hindi naman po kasi tayo dito yung masusunod kung kailan, anong oras babalik yung ikakasal, no? The foolish virgins did not expect the bridegroom will be coming on his own timing. Hindi nila inaasahan, kaya nga yung iba sa kanila, no? Yung 5 virgins versus the 5 otherwise, yung 5 doon ay inantok at natulog muna po sila at hindi nila akalain na sa kanila pong nung sila po ay wala, nung sila po ay walang langis at bumili,
Hindi nila akalain na babalik noong mga oras na yon ang atin pong Panginoon. So, number one, hindi nila inaasahan. Therefore, expect the unexpected. It's very common that human like us usually fail in God's timing. Dito tayo minsan nagkakaroon ng maling haka-haka sa mga timing natin. Kasi, imagine, marami nang naghula, marami nang nagkamaling mga relihiyon, marami nang sumablay, marami nang pumalpak. Huwag na po tayong dumagdag at hindi po talaga rito hinahanap kung kailan at kung anong oras. Ang pinag-uusapan po dito, be ready and keep watch. Yun po ang mahalaga. So be careful, be very careful, always be prepared because the only thing we can do is to patiently wait for the Lord. No? Yun ang pwede nating gawin. Yung tayo po ay maghintay ng may kapanatagan sa atin pong Panginoon. And then, number 2, you cannot rely on others for your oil, no? Hindi mo pwedeng iasa sa iba yung iyong langis. Hindi mo pwede iasa sa iba yung iyong langis, no? Well, oil here is representing to a lot of things, no? Pwedeng ang representation dito ng oil sa iba, it represents God's grace, no, yung grasya ng Panginoon. But kung i-evaluate talaga natin to, yung oil dito ay it seems like an anointing, no? Yung oil kasi representing sa Bible ng anointing or the Spirit of God, which is our guarantee, no? Ito po yung garantiya natin ng kaligtasan ng Espiritu po ng Panginoon. So, parang kapag ka nawala o hindi tayo babad sa Espiritu ng Panginoon, sabi po dito yung mga wise virgins, the ladies couldn't give some oil. Totoo naman at si Lord lang ang pwedeng makapagbigay niyan sa atin, no? Si Lord lang ang pwedeng makapagbigay niyan sa atin. So therefore, kailangan babad tayo sa atin pong Panginoon. Tanong, kailan tayo nagiging foolish o nagiging fools, no? Yung mga people who don't prepare are thinking they know everything. Yung parang alam na nila ang lahat. That is hypocrisy. No? Hypocrisy yan, na parang alam na natin ang lahat. Definitely, hindi natin alam ang lahat. Only God knows everything. Walang lalagpas sa karunungan ng Diyos. So, all we need to do, mga kapatid, dito sa tinuturo po na ang atin pong gospel, you cannot rely on others for your oil. Rely on God. Umasa ka sa Diyos. Manatili po tayong babad sa langis ng Panginoon, sa anointing, sa Espiritu ng Panginoon. Dapat lubog at babad po tayo sa presensya ng atin pong Panginoon. Kagaya po ng lampara, no? Yung langis, kapag yung mitya nun ay hindi nakababad sa langis o wala na itong langis, wala na yung ilaw, wala na yung liwanag. Kaya nga yung salita ng Diyos should be accompanied by the Spirit of God. Yung lamp o yung ilaw representing God's Word at yung langis representing God's Spirit. So, hindi yan pwedeng paghiwalayin, no? It is inseparable. Yung salita ng Diyos dapat sinasamahan ng Espiritu ng Panginoon. So, you cannot rely on others for your oil. So, number 3, remember that there is a certainty of judgment. Yan ang isang teaching at lesson na dapat natin ditong makita. The foolish virgins were not able to enter God's rest. Bakit hindi sila nakapasok nung sila po ay bumalik, no? Nung sila po ay bumalik, ay hindi po nila naabutang bukas. Bukas pa yung pinto. They were given a chance, no? Binigyan tayo ng Panginoon ng maraming pagkakataon. Kaya nung kumakatok yung mga babaeng hangal, ang sabi nila, Panginoon, Panginoon, papasukin niyo po kami, no? Ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Hindi ko kayo nakikilala. Anong makikita po natin dito? Yung cross-reference po niyan sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok, no, sa kaharian ng langit. Yan lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Ano ba yung pagsunod na sinasabi diyan? Yung magbantay at maging handa. So, hindi nila na comply, hindi nila na ihanda yung kanilang mga sarili. So, sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. So, hindi lahat ng tumatawag, mga kapatid, wag nating akalain na
kapag nakilala natin ang Lord, tapos na ang lahat. Hindi po, meron po tayong dapat na pakaingatan, mga kapatid, yung manatili sa atin, yung Espiritu ng Panginoon. No? Yung manatili, yung Espiritu ng Diyos. Fools have no Spirit of God. Yung mga hangal, yung mga mangmang, o yung mga foolish virgin, ay wala po itong Espiritu ng Panginoon. Probably, no? Wala po itong Spirit of God. No? Though every individual is invited, as we learn from previous gospel, yung mga pinag-aralan natin sa mga nakaraan, every individual is invited. Lahat inanyayahan eh. So kung lahat inanyayahan, ay walang makapagsasabi sa Panginoon, Lord, hindi nyo kasi ako binigyan ng pagkakataon. So be very careful, dahil sa verse 12, hindi ko kayo nakikilala, sabi ng Panginoon. Despite that they know God, sabi dito, despite that they know God, sabi nila, Panginoon, Panginoon, they know God. They have something in common, no? Marami silang, alam nila na merong Diyos. Alam nila ang Diyos. But we cannot fool God. Hindi natin kayang linlangin ng Diyos eh. And remember that time is so fast. We had to align ourselves. I-align na po natin sa Panginoon yung ating buong buhay. Laging babad sa atin pong Panginoon. Babad ka palagi sa Panginoon. Kasi pag hindi tayo babad, hindi tayo konektado, yung ilawan natin ay hindi yan makapagbibigay ng liwanag. So, might cause us our disqualification. So habang binibigyan tayo ng Panginoon, remember that God's intention is to welcome all into His heavenly kingdom, to live with Him forever. Gusto tayo makasama ng Diyos eh. However, He lovingly left the choice to us. Iniwan sa atin yung desisyon. Remember, entering heaven is a choice. No? Entering hell is also a choice. Nasa sayo po yan. The reason why is that's our free will. Ang reason po dyan dahil sa ating kalayaan. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang kalayaan. So, do your own choice. At ang gusto ng Panginoon ay makita natin na hindi siya nagkulang sa atin. God gives us every opportunity to come to Him. Binigay ng Diyos lahat ng pagkakataon upang tayo ay makalapit sa Kanya. Remember na ginawa na ng Panginoon ang lahat. Ginawa na niya ang lahat. Your salvation is a greatest wish ng Lord. Kaya ang 2 Peter chapter 3 verse 9, not wanting anyone to perish, but everyone to come into repentance. No? Lahat binigyan niya ng pagkakataon upang walang sino mang mapahamak, kundi ang lahat ay mga ligtas. Yan po ang isang napakagandang hangarin ng Panginoon. Hindi po dinisenyo ang kapahamakan, ang impyerno para sa mga anak ng Diyos. Dinesign po yan sa mga taong ayaw sa Diyos. So habang binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon, let us grab every opportunity to be more closer to God. Salamat ng napakarami at nawa pagpalain tayo ng Diyos sa atin pong pagninilay at pag-aaral. Marami pong kaluluwa, maraming buhay na maabot sa pamamagitan ng mensahe na ating taglay. Keep watch and be ready. Hanggang sa muli. Pang inyong kapatid kaibigan, Kuya Bo.